Sa nakaraang 2 linggo ay tinalakay natin yung the law of sowing and reaping. And last Sunday ay natapos po tayo sa atin pong pag-aaral about the first fruit offering. So ngayon naman po, itong buwan ng December, ay meron tayong bagong theme na pag-aaralan. At ang theme natin sa buong buwan ng December is about the greatest gift. Ang pinakadakilang regalo. So yun po ang atin pong theme natin, the greatest gift. Hindi na po series break tayo ngayon. No? Wala nang break ng series. Ang series teaching natin is about the greatest gift. At ang paksa na akin pong tatalakayin sa inyo concerning this greatest gift, pakita natin yan, ay walang iba kundi yung regalo na galing sa Diyos na hindi mumurahin. At ano kaya ang regalong ito na hindi siya mumurahin? Sa English ay cheap. Hindi cheap. All God's gift are not cheap. Hindi siya mumurahin o walang kwenta. Pakita natin yung ano na yon. Ayan. Ayan. At maraming regalo ang ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit isa sa mga regalong iyon ng Diyos na napakahalaga ay ang regalo ng pananampalataya. That is the gift of faith. Kaya yun po yung topic natin The gift of faith. Pakipindot nga natin para maipakita natin. Hindi yan. Yung sumunod na salita, yan. Yan. Okay? At ang talata para mapatunayan na ang faith ay isang regalo ng Diyos ay mababasa sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ang sabi, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it's the gift of God. Pag inanalisan ninyo ang bersikulong yan, maliwanag na ang sinasabing at ito ay hindi galing sa inyo, kundi ito ay regalo ng Diyos. Ano yon? Yun po yung pananampalataya. Kaya ang faith is God's gift sa bawat isa sa atin. Base dyan sa Ephesians 2 verse 8, next slide natin, faith does not come from us. Hindi galing sa atin ang pananampalataya. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki na napakagaling mo, ang laki ng faith mo, kakabless ka, ikaw naman very proud sa sarili mo. Hindi po galing sa atin yung pananampalataya. Sabi nga dyan, faith is not a byproduct of our own efforts by way of long prayer. Siguro ang haba mo manalangin mula sa paggising sa umaga hanggang sa paggabi uli, walang tigil ang prayer mo, kaya napakalakas ng iyong faith. Hindi raw po produkto yan ng atin daw pong mga pagsisikap sa pamagitan na mahabang prayer at pag tinignan mo ang katabi mo, kung makita mo parang bangkay na yan, maaring praying and fasting yan. Naku, lagi siguro nagpa-fasting yan. Kaya malaki at malakas ang kanyang pananampalataya. And it is not based on how good we are. Yung pananampalataya, maliwanag, hindi galing sa atin, hindi sa pamagitan ng atin pong sariling pagsisikap, kaya meron tayong pananampalataya. Hindi raw din po ito sa ginawa nating mahabang panalangin at hindi na kumakain sa buong maghapon, kundi lagi nagbabasa na ayo ng Bible, nagpipray, o kaya ay how good we are. No. Faith does not come from us. Rather, ang sabi dito, faith is God's gift to us. Ang faith ay regalo ng Diyos. So, hindi galing sa atin, ang faith galing sa labas. Faith is from without. Sabihin, it comes from God, given to us. Sa paanong paraan, dumating sa atin yung regalong yun? By way of listening. Not just one listen.
Ito dapat maging malinaw. Nakinig naman ako ng preaching ng God's Word. Pero bakit hanggang ngayon ako ay doubting believer? Kasi isang beses mo lang napakinggan. Hindi ka pumunta sa YouTube o sa tinatawag natin na ng church natin? Facebook ng church natin para pakinggan mo uli yung napakinggan mong preaching ng morning ka umatin o kaya nakinig ka pa sa afternoon. Kasi maliwanag ang sabi ng Romans 10:17. Faith comes, okay yan. Faith comes from hearing and hearing. So, dalawang beses. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ni Kristo. So, dalawang beses. Hindi makakaya sa isang pakinig mo lang ngayon, isang preaching. Kala mo, nag-rest mo. Pero pwedeng una, hindi ka interesado. Una, hindi ka prepared. Kasi, marami kang iniisip. Marami kang dinadala. Maring napunta ka rito, ang nasa isip mo yung labahan mo na iniwan. Napunta ka rito, ang inisip mo ang tindahan mong sandaling iniwan. Nagpunta ka rito, hindi pa pala maayos ang bahay. Ang dami mong mga alalahanin. Kaya, hindi naka-ready ang heart mo to listen para makapag-impart ng regalo ng faith sa iyo. Kaya nung ikalaba mong mapakinggan, ay, ang gandun pala yun. Tsaka mo ngayon na-realize, ganun pala. Ang ganda pala ng paksa. Nung una, parang walang dating sa iyo eh. And then, saka mo siya, kapatid, naintindihan, yun na po. Kaya nga po, mahalagang bagay, ang sermon na napakinggan mo ay inuulit mo uli sa pamagitan ng tape recording. Kaya nga itong ating pong gawain sa umaga, ito po ay naire-record. Okay? Ako rin po, pagkatapos kong mangaral, pakikinggan ko yan sa taas mamaya. Bakit? Kasi kinakailangan ko rin makakain eh. Kinakain ko uli siya. Bagamat ngayon, nakikinig din ako sa sinasabi ko. At mamaya uulitin ko uli siya. Kasi, susunod tayo doon sa pamantayan ng Bible. Principle ng Bible. Papaano ang regalo na pananampalataya ay natatanggap ng isang mananampalataya? By way of listening twice. Sa pamagitan ng pakikinig ng 2 beses. Ilan? Yun. Hindi sinabing uulitin natin uli yung preaching mamaya ngayon. Hindi po, pagkatapos ko mag-preach, pahinga lang ng 1 minuto, preach uli ako, o yan, 2 beses ako yung nakapakinig. Hindi po. Yan po ay kailangang ulitin ninyo. Minsan, hindi naman po inuulit sa pamagitan ng tape recording para mapakinggan mo. Inuulit mo by way of pondering or meditating. Di ba? Parang yung sinabi sa'yo, uy, gumaganda ka ngayon. Yung salitang yun, paulit-ulit mo yun habang papauwi ka, parang nangingiti ka. Ang ganda naman ng sinabi, gumaganda ako ngayon. Pag uwi sa bahay, inuulit mo uli yung salitang yun hanggang sa nakakain yun ng iyong espiritu at kaluluwa. Kaya pag humarap ka sa salamin, kahit katakot-takot, kahit parang nakakatakot ka, pag harap mo sa salamin, gumaganda nga talaga ako Ganon. Kasi yun ang nakakain mo. Nawawala yung discouragement at hopelessness sa kalagayan mo. Diba? Lalo pag sinabing, uy, sumisexy ka. Ayan, matindi po yan. Lalo na sa mga medyo malulusog, diba, no? Ang tindi ng dating nun. Kahit nakahiga yun, naiisip pa rin niya, sumisexy daw ako. Anong tawag doon? Meditating. Ruminating. No? Ginagamit ko yung salitang ruminating kasi parang isang tupa. Isang baka na pag kumain, hindi isang nguya lang. O kaya sabay lunok agad. Hindi po. Daang beses ninunguya nila yung kinakain nilang damo o halaman. More than 100 times pong ninunguya yun. Bago nila maipasok sa ay bituka nila yung abumasum. Tapos mula doon sa pinaka-4 na section ng bitukang yun, saka i-distribute yung nutrients ng damo o halaman na kanilang kinain sa bawat parte ng kanilang katawan. So, hindi pwedeng nilulunok lang ho natin ang salita ng Diyos. Mai-impatyo po tayo. Pag kumain tayo, hindi natin ginuya ng gusto, impatyo, labas ho natin.
Di ba? Sumasakit ang tiyan natin. At pag na-impatyo ka, wala kang ganang kumain. Kain ka ng kain, pero hindi ka naman natutunawan dahil nga sa hindi mo siyang ginunguya. Kaya pagka kumain ka, walang gana. Ganon din sa salita ng Diyos eh. Napil ba ninyo at naranasan na parang pag nakikinig ka, parang wala kang ganang makinig. Parang na-impatyo ang tawag dun. Kasi hindi mo siya ginunguya. Kaya yung listening and listening ay pagmuya sa salita po ng Diyos. At doon daw po natin natatanggap ang regalo ng pananampalataya. Kaya yung pakikinig is very, very important sa atin. Kaya habang may nakikinig ka ng Word of God, wag mong hayaang na makinig ka naman sa tabi mo, bulong ng bulong sa iyo. Pahiram naman, pahiram ha. Baka pwede makahiram sa iyo ha. Mamaya na ang utangan. Okay? Yun po yun. Mamaya na ang kwentuhan. Kailangan focus ka sa pakikinig mo sa salita po ng Diyos. Kaya pag ako nakikinig ng isang preaching at ako'y naiihi, pinipigilan ko, wag mo talagang umihi. Kasi oras na lumabas ako ng isang conference room, pagbalik ko, hindi ko na makuha kung ano na yung, kung nasaan na yung preacher. Hindi ko siya na masundan yung train of thoughts noong preacher. Kasi yung faith, pag hindi mo naintindihan yung bagay na pinapakinggan mo, hindi po kapatid, mai-impart sa'yo yung faith. Kasi hindi mo na siya nauunawaan eh. Nakuha nyo? Kaya pag nakaupo ka dyan at oras na nag-entertain ka lang ng isang thoughts na nawala ka na sa lugar na to, nakuha ka na ng ibang kaisipan patungkol marahil sa problema mo bukas, hindi mo lang saan kakukuha ng iyong babaunin o ng baon ng anak mo, wala na, mawawala ka na agad. Paano makapag-i-impart yung faith sa'yo? Di ba? Kasi faith is understanding din naman eh. Faith is knowledge. Faith is understanding. You need to understand first bago mo kapatid na tanggapin yung kaloob o regalo ng pananampalataya. Ngayon, mga kapatid, bakit ang faith is one of the God's great gift to us? Bakit ang pananampalataya ay isa sa mga dakilang regalo ng Diyos sa atin? What do you think? Kasi ang team natin is God's greatest gift. Saka ako natatalakayin yung pinaka-greatest na regalo sa lahat. Yung munang great muna, great gifts muna ang ating pinag-uusapan bago pa natin talakayin ang greatest gift. Okay? So, pero ang tanong, why faith is one of God's great gifts to us? Because if we have faith, all other gifts will soon come to us. Dahil kung meron tayong regalo ng pananampalataya, lahat ng mga iba pang mga regalo ng Diyos ay darating sa atin. Parang yan yung first fruit offering ni Lord sa atin eh. First fruit. Unang bungang nabigay sa atin ni Lord. Yung pananampalataya. At pagkatapos ng susunod na, ang iba pang blessing ni Lord. So, ang faith ang siyang susi upang matanggap natin ang iba pang maraming dakilang regalo ng Diyos. In English, faith is the key to receive other great gifts of God. At ano itong mga other gifts na ito na iisa-isahin po natin sa pamagitan ng gift of faith? Wow! Ilan sa inyo meron kayong gift of faith? Taas ang kamay. Medyo alanganin yung iba, iniisip, may gift of faith ba ako? By the way, ano ba ang faith? Ito, bago tayo dumako, isa-isahin ko sa inyo ang ibang gifts na pinanggalingan ng pananampalataya. What is faith? Faith is a trust. Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Ngunit hindi pagtitiwala lang. Faith is a complete trust to the Lord. Kumpleto, walang kulang na pagtitiwala. Ito ay isang buong pusong pagtitiwala sa Diyos. 100% yung iyong trust na ibinibigay sa Diyos. Nasa book of Proverbs po yun. Chapter 3 ba yun? Trust
in the Lord with all your heart. So, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. So, pagka hindi na po buo ang ating tiwala sa Diyos, it's no longer faith. Pag hindi na buo ang tiwala mo, hindi na siya pananampalataya. Ang totoong pananampalataya sa Diyos ay buong puso, hindi 99.99% yung trust mo sa Panginoon, kundi whole 100% ay ibinibigay mo sa Panginoong Hesukristo o sa Panginoong Diyos. Kaya importante sa lahat yan. And especially, kapatid, faith is also believing. Ang salitang believing, it's not a one-time belief. Hindi isang beses lang, kundi ito ay continuous believing. Yun po ang faith, yun po ang trust kay Lord. Hindi yung ngayon ka lang naniwala, mamaya pagkalipas ng ilang minuto, hindi na, nagda-doubt ka na. That is not real faith. Ang totoo o genuine faith ay continuous yung iyong pagtitiwala sa Panginoon. Hindi good for 1 month lang yung ikaw ay nagtitiwala, kundi araw-araw, segundo, minuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, no? Ikaw ay nagtitiwala sa Panginoong Diyos. At dito makita natin ano ang mga gifts na pwede nating tanggapin kung tayo ay merong gift of faith. By the way, tinanong ko nga pala sa inyo, iba sa inyo nagda-doubt, meron ba akong gift of faith? Ano ang patunay na meron tayo? Romans 12, verse 3. Pakita nga natin yun. Sino ba ang in charge dyan sa atin pong monitor na yan? Book of Romans 12, verse 3. Malinaw dun that God has given us a measure of faith. Ayan, no? Sa last paragraph. In accordance with the measure of faith God has given you. Huwag daw tayo mag-isip ng higit pa sa ating inaakala. Kundi tayo raw po ay humatol na ayon sa tamang paghatol sa ating kapwa. In accordance with the measure of faith God has given you. So, God has given you. So, ang kinakausap ni Paul dito ay believers sa Roma. So, ayon daw po sa sukat ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos. Therefore, tayo pala ay mayroong faith na tinanggap kay Lord. Kasi hindi ka naman masesave kung wala kang faith. Kaya wag mo sabihin, wala ako nun. Hindi ka saved. Di ba? Tama ba ako? Di ba? At ang sabi, God has given us a measure of faith. Yung a measure na yan, ang tingin ng iba, konti lang. Hindi po. Ibabatayan mo yan doon po sa inilagay na ilang tubig yun. Nung pinabuhusan ni Prophet Elijah, yun pong offering nila sa Mount Carmel ng tubig, na kung saan ay isang napakalaking balde na puno ng tubig ang ibinuhos. At ito raw po ay punong-puno, pwedeng paglagyan ng isang malaking balde na yun ng a measure of seeds. So, ibig sabihin, yung a measure of faith ay katumbas ng a measure of seed na binabanggit doon sa pinaglagyan ng malaking balde na puno ng tubig. So, hindi pala ibig sabihin ng a measure is just a small faith lang. No. Napakalaki pala ito na pananampalatayang ibinigay ng Lord sa atin. Kaya merong kanyan, may regalo ka ng tinanggap kay Lord. At ano yung regalong yon? Pananampalataya o pagtitiwala. Ngayon, sinabi ko na ang gift of faith ay precious, napakahalagang gift na inuna ng Diyos na ibigay sa atin para sumunod na ang iba pang regalo sa atin. At
Ano ang mga regalong to? Number 1, the moment a person has faith in Christ, he will receive God's gift of forgiveness from all his sin. The moment na ikaw ay mayroong tiwala sa Panginoong Hesukristo, the moment that you have faith in Christ, you will receive God's gift of forgiveness from all your sin. Tatanggap ka ng regalo ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Tingnan ninyo mga kapatid, ang bagay na yan, na napaka-importante sa atin. At dito po kapatid, ano ang sinasabi ng Acts chapter 10 verse 43? In other words, once na nagkaroon ka ng faith kay Lord, nagtiwala ka kay Jesus, you are forgiven. Ikaw ay pinatawad na anumang kalaki ng kasalanang nagawa mo, nakapatay ka man ng tao, ikaw man kapatid ay nakapanloko ng tao, pinatawad ka na ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Acts 10:43 sa preaching ni Apostle Peter, to him all the prophets bear witness that everyone who believes in him, take note of this word, everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Palapakan naman natin si Lord. Tagalogin natin yon. Everyone who believes in him. Ang sino man, everyone, ito man kapatid ay lalaki, ito man ay babae, ito man ay sinasabing mabait, medyo mabait, nagbabait-baitan, walang bait, ano man yan, ang kategorya ng isang tao ay kasama sa everyone. Everyone who believes. Yung salitang believes, kapatid, ay pistis sa wikang Greek. Ibig sabihin ay faith. Ibig sabihin ay trust. Kanino? Kay Jesus Christ. Tatanggap ng forgiveness o kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Ikaw ba'y nagtitiwala kay Jesus? Kinikilala mo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Therefore, lahat ng matitindi mong kasalanang nagawa, hindi ka pwedeng i-judge ng sinumang tao sapagkat ikaw ay pinatawad na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi pwedeng guluhin ka pa ng dyablo at bulong-bulungan ka, ang dami mong nagagawang kasalanan. Hanggang ngayon, hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Huwag niyong paniwalaan, daya yun ni Satanas. Dahil nang ikaw ay bigyan ng Diyos ng regalo ng pananampalataya, binigyan ka rin ng regalo ng kapatawaran sa iyong mga pagkakasala. Eh di ba tayo, pag humihingi ng tawad sa tao, minsan, ang pamaraan natin, nagpapadala tayo ng gift muna. May kamag-anak kang medyo hindi kayo nagbabati. Tapos gusto mo makipagbati sa kanya, di ba? Pagpapadala ka ng regalo. Uy, kanino yan? Sa pinsan mo. Eh, dati magkaaway kayo nun ba? Parang medyo ano man lang. Ika nga pag nag-usap kayo, hindi na matindi yung tensyon. Tapos mamaya-maya pupunta ka na, may regalo ka pang cake sa kanya. Uy, thank you. Dahil sa regalo, nagbati sila. Di ba? Parang suhol ang labas doon sa regalo, di ba? Parang sinusuhulan. But that is not the case with Jesus Christ. Forgiveness does not base on what we do. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi nakabatay sa paggawa natin ng mabuti. Gagawa ako ng mabuti sa Diyos para mapatawad ako. Kaya mula ngayon, hindi na ako magsisinungaling. Mali yun. Kasi, pag piling mo, dahil sa ginawa mong mabuti, pinatawad ka, may utang na loob ang Diyos sa iyo.
Dahil kabayaran lang yun doon sa ginawa mong mabuti. Mula ngayon, magbabalik na ako ng sukli sa nanay ko pag inutusan ako para mapatawad ako ng Diyos. Pero okay yun, tama yun. Dapat ka talagang magbalik ka ng sukli pag inutusan ka ng nanay mo. Pero hindi yun ang batayan ng Diyos para mapatawad ka. Ang batayan ng Diyos para mapatawad ka ay hindi ang ginawa mong mabuti, kundi ang ginawa ni Jesus sa cross. Doon nakabatay ang forgiveness ng Diyos eh. Hindi sa ginawa mo, kundi sa ginawa ni Jesus sa cross. But ano ba ang ginawa ni Jesus sa cross? Ang ginawa ni Jesus sa cross, He shed His blood for us. Dumanak ng dugo sa cross. Nagbuwis siya ng kanyang buhay. Sabi nga, forgiveness of God does not base on what we do, but it is based on what Jesus did, no? That He died on the cross for us. At sa papanong paraan, sabi ng He shed His blood. Bakit kinakailangang dumanak ng dugo? Bakit kinakailangan siyang parusahan, hagupitin, sibatin? Di ba? At upang yung dugo niya, kapatid, ay dumaloy sa kanya mula ulo hanggang talampakan, ay duguan ang Panginoong Jesus. Bakit nabanggit ko yung ulo ay duguan? Kasi may ipinutong na mga tinik ng halaman. Hindi naman ganyan kalilitong tinik nun. Ang lalaking tinik yun. Pag yun, kapatid, ay biglang ipinutong sa ulo mo, ang sakit nun. Ilan sa inyo, napako na sa ulo. Para bagang napako ka dyan. Parang pinako. Ang daming tinik yun, ang sakit nun. Sobrang sakit yun. Ibinaon pa yung tinik dito sa ulo, ang sakit nun. Di siyempre, pumupilandit yung mga dugo. Tapos pa, yung mukha niya, pinagpapalo pa yan. Mateo 27, hinambalos ng napakalaking 2x2. Hindi lang isang tao ang palo ng palo sa mukha ni Jesus. Kaya wasak ang mukha ni Jesus Christ. Duguan yun. Ang ilong niya, kapatid, ay basag. Ang ipin, basag. Ang bibig ay wasak. Tapos, pinagpapalupa ang katawan ng katad. Yung katad na ginamit sa kanya, bumabaon yun sa laman. At pag hinila noong pumalo, sumasama ang laman. So, ibig sabihin, yung ginawang pagpapahirap kay Jesus Christ, hindi lamang puro parang latay lang ng palo, kundi nakauka. Uka yung laman ni Jesus Christ. Bakit po mo? Dahil ginamit ay katad sa kanya. Tapos, pinako pa siya sa 2 kamay at dito sa 2 paa. So, nagdudugo din po yun. Tapos, sinibat pa siya sa tagiliran. Kaya, lalo po kapatid na bumaha ng dugo doon sa Calvary. Bakit kailangan yun? Dahil ang prinsipyo ng matandang tipan, kung wala pong pagdanak ng dugo, ay wala pong kapatawaran sa mga kasalanan. Kaya nung unang panahon, bago pa si Jesus Christ ay mamatay sa krus, ang pamamaraan para ang tao ay mapatawad noon ay naghahandog ng hayop sa harapan ng Diyos. Pero bago ihandog, pinapatay muna at kinukuha yung dugo ng tupa na walang kapintasan, 1 taon lang ang edad nito, at yung kanyang dugo nung hayop na kinatay ay nilalagay sa isang mangkok. At ito po ay dinadala ng punong pari doon po sa templo at papasok doon sa lugar ng kabanal-banalan na sa English ay most holy place. At doon sa loob ng templo na ang tawag ay most holy place, ay may nag-iisang furniture doon na ang tawag ay Ark of the Covenant. Na doon ay parang baul po yun na itsura, na nasa loob ng baul na yun ay 3 bagay. Isa po doon ay yun pong mana, ang tawag ay mana, pero ito ay maliit lang, bilog, kulay puti, na parang kulantro. Pero pag kinain mo, ang tamis niya ay parang pulot-pukyutan. Ang tawag niyo, kapatid, ay mana. What is it? No, yun po yung ibinagsak ng Diyos sa mga Israelites nang sila'y humingi ng pagkain kay Lord. Doon po, nakatago doon sa loob ng Ark of the Covenant, ng itsura ay parang baol.
At ang ikalawa, yung pinagsulatan ng 2 tapyas na bato na ang tawag ay 10 Commandments na ibinigay ng Diyos kay Moses, inilagay din doon sa loob ng Ark of the Covenant. At ang ikatlo ay yun pong rod. Sa Tagalog ay branch. Hindi, English yung branch eh. Tagalog, tungkod. Yung tungkod ni Aaron na hindi naman nakakabit sa puno ng almendras o almendro, ay tinubuan ba naman ng bulaklak, ng dahon at ng bunga ng almendras o almendro. Doon po lahat yun ay inilagay sa loob na yun. And then sa ibabaw, may takip po yung parang baol. Sa ibabaw ay may 20 magkaharap na angel na nakaluhod sa isa't isa. At naka-spread ang kanilang mga wings. At sa pagitan, ito yung angel, 2, nakaganyan sila. Sa pagitan nun, ang tawag ay mercy seat. Doon po ngayon, ibinubuhos ng high priest. Dala-dala yung dugo ng hayop na pinatay para ialay sa Diyos. Ibinubuhos doon sa gitna ng 2 angels na binubong ginto, gawa sa binubong ginto. Yun pong dugong yun bilang pantubos sa kasalanan ng bayang Israel. Pero sabi ng Diyos, yung mga dugo na mga hayop na yan ay hindi totoong nakapagpapalinis at nakapagpapaalis ng kasalanan ng sinuman. Kaya, kailangan ngayon, ang Diyos ay magkatawang tao. At ngayon, kapatid, kaya may Pasko kaya may Christmas. Dahil inaalala natin, ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi ito bigla na lamang sumulpot nang umutot si Mary, ay bigla na lang lumitaw si Jesus Christ. Hindi galing sa utot o hangin si Jesus Christ. Talagang siya ay ipinaglihi at ipisinilang sa isang pasabsaban. Naintindihan niyo po ba ako? Naunawaan niyo ako, kapatid? Ano ang layunin para siya ay maging isang handog sa kasalanang lating lahat? Nakita kasi ng Diyos, hindi sapat ang kabutihan ng tao para mapatawad siya. Hindi sapat yun pong paggawa ng mabuti ng isang tao para mapatawad siya. Walang po pwedeng makatubos sa kasalanan ng sinuman. Kundi kailangan mayroong isang magbubuwis ng kanyang buhay at ang kanyang dugo ay kailangang dumanak. Kaya ang sabi ng Hebrews 9 verse 22, kung indeed under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, according yan sa law, okay? There is no forgiveness of sins. Kaya, pagating sa batas ng matandang tipan, kung walang mga dugo na dumadanak, katulad sa pamagitan ng pagpatay sa mga hayop, hindi napapatawad ang sino man. Ngayon, ang dumating si Jesus Christ, hindi na kailangan ang hayop. Kaya ngayon, tino sa gawain natin, wala kayong daladalang baka, tupa, para ihandog natin kay Lord. Wala na. Hindi na kailangan yun. Kasi sapat na inihandog ni Jesus ang kanyang sarili sa cross. Sapat na yung kanyang kamatayan, sapat na yung kanyang dugo para makapagpatawad sa ating mga pagkakasala. Anong sabi ng Ephesians 1:7? Anong sabi diyan? In Him, sino yung Him? Si Jesus. We have redemption through His blood. Meron tayong katubusan. Yung salitang redemption ay gamit yan doon sa mga mahilig magsanla. Sino sa inyo mahilig magsanla sa pawn shop? Di ba nire-redeem nyo? Pag sinabing redeem, binabayaran nyo para mapasauli sa inyo yung inyong sinanla. Tama po ba yon? Parang di nyo alam ang pagsanla. Oo naman. Gosh. Di ba? Familiar tayo sa pagsanla di ba? Ang sabi tayo ay tinubos. Nasanla tayo kay Satanas. Naisanla tayo, kapatid, sa pamagitan ng ating unang magulang na si Adan at si Eva. Salamat sa Diyos sapagkat nagpunta si Jesus sa lupa para mamatay sa cross
tubusin tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. At sa pagtubos niya sa atin ng kanyang dugo, anong sabi? In Him we have redemption through His blood. Ano yung pagtubos na yon? The forgiveness of our trespasses. Ibig sabihin ng trespasses ay our sins yan. According to the riches of His grace. Amen? Kaya may kapatawaran ka sa mga kasalanang nagawa mo. Huwag mong sabihin, hindi pa ako kanyang mapatawad ng Diyos kasi grabe yung kasalanan ko. Kaya nung dapat ko pong gawin, kailangan ko bang kumuha ng 2x2, magpapapalo ako? Brother Chen, paluin mo ko para mapatawad ako ng Diyos. Mamamatay ka noon pag pinapapalo ka. Amen? Magpapapako uli ako sa cross. Sa darating na mahal na araw, sa March 28 to March 30, magpapapako ako. Kapatid, hindi ka mapapatawad sa pagpapako mo uli. Meron ng napako, huwag mo nang ulitin pa yon. Sapat na ang pagkakapako ni Jesus Christ. Ang kailangan mo na lang ay magtiwala, manampalataya, at sa iyo ang kapatawaran sa iyong mga kasalanang nagawa. Kaya tignan mo ang katabi mo, kamayan mo siya, sabi mo sa kanya, you are already forgiven. Pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya sabi mo, ngumiti ka na. Yung nagawa mong kasalanan before, wala na yon dahil nagtiwala ka sa Panginoon. Humanap ka na nakasimangot at sa bunutan mo, sabi mo sa kanya, kapatid, ngumiti ka na. Pinatawad ka na dahil ikaw ay nagtiwala sa kanya. Amen po ba? Yun yung unang regalo. Kaya nga, ang unang regalong ibinigay ay pananampalataya. Dahil sa pamagitan ng faith, susunod na ang ibang regalo sa atin. At ang ikalawang regalo, kapatid, na susunod, hindi lamang ikaw ay pinatawad, kundi tatanggap ka rin ng God's gift of justification from all charge or accusation. In other words, you are acquitted. You are not guilty. Nagbigay ng verdict ang court of heaven. Nag-release na ng sentensya sa iyo. Sinintensyahan ka na na ikaw ay not guilty. Ikaw ay acquitted. Amen po ba? Aba, kung makapanood lang kayo sa courtroom nang binabasahan na ng desisyon ng hukom. At pag sinabi ng hukom, ikaw na ngayon ay inaakusahan na pumatay kay Kulapo, ngayon ikaw ay pinawawalang sala, sigawan lahat, nagre-rejoice ang mga mahal sa buhay. Pinag-uusapan natin, you are acquitted, may nakasimangot pa din. Ano bang gagawin natin dyan? Sa bunutan mo nga yung katabi mong yan. Dapat maging masaya ka. Ano man ang batayan sa Bible na acquitted ka na. Sa Romans chapter 5 verse 1. Tignan ninyo ang nagagawa ng faith kay Lord. Iba binabaliwala ang pananampalataya. Pero sabi ng Romans 5:1, therefore, since we have been justified, yun doon po kinuha yung salita eh. Justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi na kayo magkaaway ng Diyos. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Nagkaroon na ng peace treaty. Amen? Pero yung peace treaty na yan, hindi yan temporary na katulad ng Israel at Hamas. Kundi yan ay permanent peace treaty. Nagkaroon ng pagkakasundo ikaw at ang Diyos. Hindi na kayo ngayon naging mortal enemy ng Diyos. Bakit? Dahil ikaw ay na-acquit na. Yung salitang justified by faith, galing sa word na justification. Ang salitang justification, hindi po ito isang normal na lengguwahe o normal lang na salita. Yan po ay trial court terminology. Yan yung mga ginagamit sa mga hukuman na pananalita. Na ibig sabihin ay acquittal, para maging malinaw sa iyo ang kahulugan ng acquittal, not guilty of the crime with which
you have been charged. Ikaw ay inakusahan ni Satanas. Ano sa Bible pag nagbasa kayo? Pinaliwanag dito kung sino raw po yun pong nag-aakusa sa atin. Ang nag-aakusa sa atin ay si Satanas. Book of Revelation 12 verse 9 po yun. The accuser of brethren. Pumupunta siya sa court of heaven. Humaharap siya sa court of heaven. Meron pong binabanggit sa Bible about the court of heaven. Kung dito sa lupa, may court of the earth. May mga trial court. Meron tayong Supreme Court. Sa heaven, meron din korte doon. May hukuman din doon. At isa si Satanas ang humaharap sa Diyos. At inaakusahan ka. Ngayon, doon naman sa court of heaven, meron namang abogado na dumidepensa sa atin. Sino naman yun? Si Jesus Christ. Pare-parehong may reference. Kung si Satanas, siya ang accuser sa Revelation 12:9, sa 1 John chapter 2 verse 1, meron naman tayong defense lawyer. Libre. Hindi ka nalalapit sa PAW. Ano yung PAW? Philippine Attorney's Office. Public Attorney's Office. Hindi ka na pupunta doon para humingi ka ng abogado. Ngayon dito, hindi po pwede yung abogado rito sa lupa at lalapit sa Diyos para ikaw ay depensahan sa akusasyon ni Satanas. Meron tayong abogado sa heaven, walang iba kundi si Jesus. Ginamit ang English word na advocate. Yung English word na advocate na yun, ibig sabihin defense lawyer. Tagapagtanggol natin sa langit. Inaakusahan ka na ikaw, kapatid, ay nag-isip ng masama sa iyong kapatid. Inaakusahan ka ni Satanas. Sino ang hukom? Ang Father. God the Father is the judge. Ngayon, si Jesus Christ nandun sa kanan ng ating judge. Walang iba kundi ang Ama. At didepensahan ka niya. Kasi kaya nga yun ang purpose bakit nagkatawang tao si Jesus. Sasabihin ni Jesus, God the Father, the judge in this court of heaven. Ako'y nagkatawang tao. Naramdaman ko ang kahinaan ng isang tao. Amen? At naranasan ko na ang tao ay mahina sa temptation. Pero napagtagumpayan ko ang lahat ng yun para sa kanila. Now, I plead with this person who has been accused by Satan, and I died for him. Inako ko na ang kasalanan niya. That's why I was crucified on the cross. Alam niyo ba kung bakit napako siya sa krus? Inako niya ang kasalanan niya. Parang ganito. Halimbawa, ako ang hukom. Totoo ba, ano pangalan nito Totoo ba, Nathaniel, na ikaw ang nagnakaw ng ganitong halaga na 500 million pesos? Sabi ni Nathaniel, opo. Tapos, ang katabi niya si Satanas. Hindi si Jewel si Satanas. Sabi ni Satanas, yan nga. Talagang anak niyo pa man din yan. Gumagawa ng ganun. Dapat yan ay parusahan ninyo. Tapos mamaya, lumapit si Jesus. Father, ako na po ang umako ng kasalanan niya. Yung kasalanan niyang nakumit na yun, ay kinukuha ko. Kaya ako ay namatay sa cross para sa kanya. Yun po yun. Kaya anong sabi ng 1 Peter 2:24, dinala ni Jesus ang kasalanan nating lahat. Upang pagkamatay niya sa krus, ay mabuhay tayo sa katuwiran. Dinala ni Jesus ang kasalanan nating lahat. Anong sabihin ng dinala? Binitbit? Hindi po, inako niya ang sin mo. Amen po ba? Kaya pagdating sa court of heaven, wala nang makita pa ang Diyos na anumang katiting na kasalanan sa iyo kasi lahat ng yun ay nakay Jesus na. Nang mamatay siya sa cross. Pinagbayaran na yung sentensyang sanang igagawad sa iyo ng Diyos,
pinagbayaran na ni Jesus Christ sa krus. Amen? Kaya ikaw ngayon, kapatid, sa harapan ng Diyos, nang ikaw ay magtiwala kay Jesus Christ, you are acquitted. You are not guilty. Dahil pinawalang sala ka sa iyong mga kasalanan. May tumayo na nagsabing, ako po ang gumawa noon. Nagulat ka. Parang sinasabing, ikaw ang nang-rape. Kaya ngayon, sisentensyahan ka ng kamatayan. Di ba nung unang panahon ganun? Ang mga rapists ay sinisentensyahan ng death penalty. Mamaya po kamo, biglang may dumating na isang lalaki. Sabi niya, wag po niyo siyang isilya elektrika. Ako po. Bakit? Ako ho yung nang-rape. Ha? Ikaw? Oh, inako niya. May umako eh. Oh, ikaw pala. Eh, siyempre, panibagong ano yan, aayusin uli ng ano yan, ng korte. Dahil umako ka, yung inakusahan, pinalaya na. At ang pinatay, yung umako, na siya raw ang nang-rape. Pero po pwedeng hindi niya ginawa yun. Gusto lang niyang isave yung mahal niya sa buhay. O kaya kaibigan niya na talagang mahal niya. Ganon din ang ginawa ni Jesus Christ sa atin. Ang bagay na hindi niya ginawa ay inako niya na kasalanan para sa iyo. Grabe, pagmamahal ni Jesus. Naunawaan mo yan? Kalabitin mo nga katabi mo, naunawaan mo yun? Na yung ginawa mong kasalanan matagal ng panahon ay inako ni Jesus na ginawa niya. Kaya ikaw ay na-acquit. Wow! Sino makagagawa nun? May mga taong gano'n makakagawa nun? Nabasa mo na sinintensyahan ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Uy, lalapit ako sa hukuman. Sabi ko, ako yun, gumawa nun. Para makalaya siya. Di ba? Wala po eh. Walang pwede makagawa nun, di ba? Na ikaw makukulong ka habang buhay. Kasi wala ngayon tayong death penalty. Di ba? Okay lang kung tulugan yung bagay na mensahe na yan, na ikaw, kapatid, ay pinatawad ng Panginoon dahil may umako ng kasalanan mo. Laking bagay yun. Sino kaya makakagawa nun? Yung kasalanan ng katabi mo, aakuhin mo sa korte at sasabihin, ikaw ngayon ang bibitayin. Papayag ka. Di ba? Ayun ang sinasabi ni Jesus sa 1 John chapter 5 verse 13. Wala makagagawang tao yun. No? Na aakuhin niya yung kasalanan ng kanyang kapwa para siya ang mabitay. Pero merong isa na pwedeng gumawa nun. Sino yon? Si Jesus. Anong sabi ng John 15 verse 13? Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Sino yung kaibigan niya? Si Jesus Christ yun. Ang sabi sa English ay, greater love has no one than this, that someone lays down his life for his friends. Ako na lang po ang palayasin ninyo, wag na siya. Di ba? Sino makakagawa nun? Ako na lang po ang patayin nyo. Nung bang babarilin si Jose Rizal sa Bagong Bayan, sa Luneta, meron po ba nag-volunteer? Para si Jose Rizal ay makalaya, hindi siya mabaril. Sabi, ako po yung last solidaridad na yun. Ako po yun. Ako po yung nagsulat na yun. Hindi po si Rizal. Para maligtas si Rizal. Walang umako. Pero salamat sa Diyos. Sa kamayan mo yung katabi. Sabi mo, salamat sa Diyos. May umako ng kasalanan natin. Si Jesus Christ. Kaya tayo, kapatid, ay not guilty! Palakpakan naman natin si Lord. Kaya mapapa sa iyo ang acquittal na yan
kung mananalig ka kay Jesus Christ. At ang ikatlo, kapatid, na nagagawa ng pananampalataya, at the moment that you believe in Jesus Christ, you will receive the gift of eternal life. Ang tindi pala ng gift of faith pala. Sumusunod-sunod ang iba pang mga regalo. Sa pamagitan ng iyong pagtitiwala kay Jesus Christ, tatanggap ka ng regalo. Anong regalo? Buhay na walang hanggan. Basahin natin, kapatid, ang sinasabi dyan. Oops. Sa John chapter 3, verse 16. Sige po, sino po sa inyo ang gustong bumasa ng John 3:16? Sige nga po, isang tao, lakasan ng boses niya. Hindi na pinamememorize sa inyo yan, ha? Nandyan na po sa harapan niya, babasahin mo na lang. Sino po ang nais bumasa? Sige nga, Sister Jenny Salas. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yes! Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan makikita sa Bible na ang eternal life ay isang regalo ng Diyos? O libre siyang regalo ng Diyos? Saan makikita? Sa Romans 6 verse 23. Ang paboritong verses ng bawat mga primary at cell leaders. Ano ang sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tingnan nyo, free gift. Gift na nga, free pa. Matindi yung emphasis dyan. Dapat nga tinagal na yung free. Sinama pa sa ESV yung free para ipakita sa atin na ano, next point mo, kapatid, that eternal life is free through faith. Libre. Hindi ka na kinakailangan pa na lumuhan ng dugo at maglupasay diyan sa iyong kinaupuan para tumanggap ka ng eternal life. Ito'y libre. Matatanggap mo sa pamagitan ng iyong pananampalataya o pagtitiwala o pananalig mo kay Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, nananampalataya ka ba kay Jesus? Bulungan mo siya, nagtitiwala ka ba kay Jesus? Taas ang kamay ng mga nagtitiwala kay Jesus. Kung nagtitiwala ka, meron kang libreng buhay na walang hanggan. Ang tanong, ano po ba yung buhay na walang hanggan? What is eternal life? Eternal life is an abundant life, isang masaganang buhay to be experienced in heaven when you go there. Wherein there's no more death. Hindi ka na mamamatay pa. No more sickness. Hindi ka na magkakasakit pa. No more pain. Wala ka nang maramdamang anumang pong pain sa iyong katawan. No more cries. No more sufferings, but instead, abundant life is a life full of joy, full of happiness, full of peace, and full of love. Yan po ang eternal life. Wala nang worry. Hindi ka na mag-aalala pa. Yan po ay libre. Yan ang hinahanap ng mga tao ngayon eh. Sa totoo lang, yung eternal life. Kasi ngayon, sunod-sunod po, kapatid, ang mga talagang pamilyang nagmumurn, nalulungkot, nagdurusa. Sunod-sunod ang pagkamatay ng maraming tao. Doon lang sa lugar ng Batangas, sa probinsya ng
aking wife. Meron tayong gawain doon. Sunod-sunod sa mga kapitbahay doon ang namamatay. Laging may ibinuburol doon araw-araw. Kaya ang pagka pumunta ka, umiiyak ang bawat pamilya. Kahapon lang, kilala niyo po ba si Sister Feli Gamboa? Ito ay kambal ni Nanay Pining Malaluan. Umiiyak din ang mga anak. At nag-message sa akin. Sabi sa akin, Bishop, pakipray po na maduktungan ang buhay ng aming ina. At nag-post sa akin ng picture sa hospital, sa PGH Better Living. At doon kitang-kita mo, hirap na si Nanay Peli. Gusto nilang maduktungan pa ang buhay. Pero tigib ng kalungkutan ang mga anak. Ang hinahanap ng tao, kapayapaan, kasiyahan. Amen? Hindi natin matagpuan yan sa lupa. Pwedeng masaya ka ngayon, temporarily. Pero ang tunay na kasiyahan, kaligayahan ay mararanasan natin pagdating natin doon sa langit. At ano yung uri ng buhay sa langit? Eternal life. Hindi na tayo mamamatayan pa. Dahil hindi na mamamatay ang tao. Wala nang magkakasakit pa. Hindi na tayo magkakasakit. Amen? Maligayang maligaya ang tao sa langit. Yan ang tinatanggap, kapatid, ng isang taong nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ano ang ikaapat? Ang ikaapat, kapatid, the moment that you believe in Jesus Christ, you will receive the gift of salvation. Tatanggap ka ng regalo ng kaligtasan. Acts chapter 16, verse 30 hanggang 31. Baka ikaw rin itong nagtatanong, Sirs, what must I do to be saved? Yan po ay tanong yan ng isang lalaking nagbabantay sa kulungan nang makulong si Pablo at si Silas. Nagpe-praise and worship sila sa loob ng kulungan. Biglang lumindol. Tapos yung trangkahan ng mga piitan, yung kulungan ay nasira, bumukas ang pintuan ng kulungan. Ang dami nakakulong doon, isa doon si Pablo at si Silas. Kinulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tumakbo ngayon yung jailer sa kanila. Akala sila ay nakatakas na. Magpapakamatay na nga sana. Kasi pananagutan niya ang lahat ng mga tao nakakulong doon kung makakaligtas. Pero sabi ni Pablo, wag mong pagbuhatan ng sarili ang buhay mo. Tumakbo ngayon sa harapan nila yung jailer at lumuhod sa kanila para nagmamakaawa. Sabi, ano po ang dapat kong gawin para ako maligtas? Na-realize niya na yung mga nakakulong na dalawa ay lingkod ng Diyos. Ano ang dapat kong gawin para ako maligtas? At ano ang sabi ni Paul? Verse 31. Hindi pala si Paul. Ginamit yung they. So plural. Dalawa sila. Hindi ko lala kung nag-Jewett yung dalawang yan. No, ha? Pero ang sabi nila, siguro Jewett yun. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Amen? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Maniwala ka, magtiwala ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Palakpakan naman natin si Lord. Grabe to. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na yung salita sa English word na save dyan, hindi lamang po ligtas ka at pupunta ka sa langit. Malawak po pala ang salitang save na kahulugan. Bawat aspeto ng buhay pala natin ay sakop niyan. Kasi tayo pag sinabing, save ka ba? Oo, na-save ako. Anong dating sa atin agad? Pupunta ako sa langit pag namatay ako. Hindi pala yun lang ang kahulugan. Kasi eto, let's dig deeper about the meaning of the English word save.
Ang save sa Greek word ay zozo, hindi zosa. Okay, zozo. Nang ibig sabihin ay to save, to deliver, to protect, to preserve from danger, loss, or destruction, to be made whole, or to be healed. Ang laki pala ng sakop nitong salitang ito na sozo. No? So, yung pagpasok sa langit, naroon po yan sa sinasabing to preserve from danger. Sabihin, yung danger sa atin, hindi tayo pupunta sa impyerno. Panganib kasi yun eh. Kundi tayo raw po kapatid ay iniligtas, pinreserve ang buhay natin. Pero hindi pala yun lang ang kaulugan. Kasama din dyan yung sinasabing preservation from danger. Iingatan ka ng Lord sa lahat ang uri ng kapanganiban. Ano mga panganib ngayon? O pwedeng ikaw kapatid ay makidnap? Pwedeng ikaw ay maaksidente? Ang dami po eh. Pwedeng tamaan ka ng epidemya na kumakalat ngayon sa China na ang dami nang namamatay ng mga bata doon, tinatamaan ng respiratory illness. Ang daming children ang namamatay sa China ngayon dahil diyan sa yung sinasabi na flu illness na ang tinitira ay yung baga ng bata. Praise the Lord. Kailangan natin si Jesus na magpipreserve ng ating buhay. At kasama din dyan, to be made whole or to be healed. Kaya dito, nakita ho natin na pag meron palang gift of faith, follows also the gift of healing. Pag ikaw pala ay gumaling sa isang sakit, tumanggap ka ng gift of healing. May tinanggap kang, ang kagalingan pala ay isang regalo ng Diyos. At ano kapatid, ang hinihiling ng Panginoon doon? Makita lang sa atin na nagtitiwala tayo sa Kanya. Katulad sa sinabi ni Jesus Christ doon sa babaeng inaagasan, 12 taong inaagasan, dinudugo. Gumaling siya, sabi niya kasi mahipo ko lang ang damit na laylayan ni Jesus. Gagaling ako. Nung mahipo niya, biglang naramdaman niya yung kaginhawaan sa kanyang katawan at nawala ang pagdurugo niya. Nilapitan siya ni Jesus at ang sabi sa kanya, babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ano nagpagaling sa babae? Pananampalataya. Yung gift ay nanganak ng panibagong gift. Ang gift of faith, nanganak ng panibagong gift, ang gift of healing. Kaya nakita ho natin, kapatid, ang kahalaganan. Number 5, dito siguro ako magtatapos. He will receive the gift of being a child of God. Pag ikaw, kapatid, ay nanalig at sumampalataya kay Jesus Christ, ikaw ay tatanggap ng regalo na pagiging anak ng Diyos. The moment you put your faith in Jesus Christ, magiging anak ka ng Diyos. Maaaring matanong mo, di ba ako anak ng Diyos? Ang nanay ko, mga Kristiyano yan. So, sinilang ako, anak na ako ng Diyos. Hindi po ganun ang pagiging anak ng Diyos. Pag ang parents mo ay born again o Catholic, ikaw ay isinilang na rin na anak ka na rin ng Diyos. Hindi po totoo yun. Ang pagiging anak ng Diyos, individual po yan na karapatan. Hindi po yan as a whole na dahil born again ang papat mama mo nang isilang ka, ay anak ka na ng Diyos. Paano magiging anak ng Diyos? Galatia 3:26. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. So sa pamagitan pala ng faith mo kay Jesus Christ, doon ka lang pwedeng maging anak ng Diyos. At sa John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos.
nakaharap ni Jesus Christ yung maraming religious leaders, katulad ng Pharisees and Sadducees sa Bible. Ang daming alam sa Bible po niyan, mga nagtuturo sila ng batas ni Moses. Pero sabi sa kanila ni Jesus sa John 8:44, "You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies." Magugulat ka. Tinawag ni Jesus na itong mga religious leaders ay anak ni Satanas. Sabi sa kanila ni Jesus, ang tatay niyo, si Satanas. O di ano sila? Anak ni Satan. Pwede ba yun? Mga nagbabasa ng Bible mga yun. Nagtuturo ng batas ni Moses yun, Pharisees. Mga Pharisees and Sadducees yun. Kaharap ni Jesus Christ yun. Pero sinabi ni Jesus Christ sa kanila, anak kayo ng dyablo. So pwede pala ang isang tao, hindi maging anak ng Diyos, anak ng dyablo. Ngayon, paano ngayon maging anak ng Diyos? Ayan, magtiwala, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Paano sila naging anak ng dyablo? Anong sabi ni Kristo sa Mateo 23? Ang sabi niya sa kanila, sa mga Pharisees and Sadducees, puro pagkukunwari lang lahat ang pagsunod nila sa mga batas ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos kasi nagtuturo sila ng Word of God eh. Ngunit wag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Kaya tinawag sila ni Jesus. Sila'y anak ng dyablo. May alam sa Bible pero hindi naman ipinapamuhay yung nalalaman sa Biblia. Nagtuturo, nangangaral, hindi naman pinapamuhay yung itinuturo at ipinapangaral. Kaya yun daw ay ang anak ng dyablo. May pamamaraan ba para hindi tayo maging anak ng dyablo? Meron! Paano paraan? Magtiwala. Sumampalataya kay Jesus Christ. Kasi ito mga kausap ng ito, ayaw maniwala kay Jesus. Sabi nila, impostor si Jesus. Hindi siya ang Mesaya. Kung sila'y naniwala lamang, hindi sasabihin ni Jesucristo sa kanila, kayo'y anak ng dyablo. Dahil ang pagiging anak ng Diyos, kahit anak ka pa ng dyablo, kayang palitan ng Diyos ang buhay mo. Basta magtiwala dahil ang sabi ng Bible, kung ikaw ay magtitiwala, sasampalataya kay Jesus Christ, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Sino rito ang mga sumasampalataya kay Jesus? Taas ang kamay ng mga sumasampalataya. Tignan mo ang katabi mo kung nakataas ang kamay, tapos kamayan mo siya, sabi mo sa kanya, anak tayo ng Diyos! Amen? Bakit ka naging anak ng Diyos? Hindi dahil gumawa ka ng mabuti, hindi dahil mabait ka, hindi dahil gumawa ka ng 10 New Year's resolution. Hindi yon. Naging anak ka ng Diyos dahil sumampalataya ka, nagtiwala ka sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, kapatid, ang benepisyo ng gift of faith na binigay ni Lord sa atin. Ingatan nyo yan, yung faith na yan. Regalo ni Lord sa yan. Uuwi ka ngayon, alam mo, pinatawad ka na ng Diyos. Uuwi ka ngayon, alam mo, not guilty ka na. Sa lahat ng kasalanang nagawa mo, nakapagnakaw ka dati, nakakupit ka dati, nakapagmura ka dati, naging lasenggo ka dati, naging sugarol ka dati, naging babaero ka dati, naging lalakero ka dati. Wala na yun! Pinatawad ka na ng Panginoon. Past is past. Amen po ba? At hindi ka lang pinatawad. Ano bang ginawa sa'yo? Ha? Anong ginawa ba, Brother Irvin? Hindi ko nakilala si Irvin kanina nagpapaawit, nakasalamin, kala ko may Amerikano tayong
guest worship leader. Yes, pinawalang sala na. Ano ba? Meron ka ng buhay na walang hanggan. Yung kalungkutan mo, hanggang lupa lang yan. Yung pagdurusa mo, hanggang lupa lang yan. Pagdating mo sa heaven, napakasaya mo! Maligayang maligaya ka! Kaya yung ibang mananampalataya noong unang panahon, gusto nila mamatay na agad. Kaya nga pagka po pinasikot sila, inu-offer nila agad ang sarili na sila unang barilin. Panood nyo yung China Revival, na kung saan ay yung mga Christians mismo nilusob ng mga underground sa kuweba, nilusob ng mga Chinese na mga sundalo. Sa halip na magsitakbuhan, abay, humarap pa at gusto pa, kinuha pa yung baril, ipinatapat pa sa puso niya. Sige, barilan niya ako. Parang ganun. Kasi gusto niya nang pumunta sa heaven tayo, pag nakita ng ganun takbuhan na, di ba? Takot tayong mga matay lahat Dahil bakit ka natatakot mamatay? Hindi ka sigurado kung saan ka pupunta. Dapat sigurado ka! Sabi mo sa katabi mo, pag namatay ka, sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Tanungin mo ang katabi mo, lahat ng sigurado ay tumayo. Ayun. Praise the Lord.